Magandang araw sa lahat, ito ang kwento ni Long Chen. Kabanata 3, sa Phoenix Cry Empire, ang martial customs ay napakapopular, kaya ang ilang mga pagtatalo ay hindi maiiwasan. Kaya, isang yugto ng buhay at kamatayan ang itinayo sa labas ng kabisera ng imperial kung saan maaaring lutesin ng mga tao ang kanilang mga personal na pagkakaiba. Hanggat ang magkabilang panig ay sumang-ayon at pumirma sa kontrata sa martial arena, pagkatapos ay sa sandaling pumasok sila sa martial arena, kahit napatayin nila ang kanilang kalaban. Hindi sila makakatanggap ng anumang parusa mula sa kabisera ng imperial. Sa karamihan ng mga araw, ang lugar na ito ay puno ng mataong mga tao, at ngayon ay hindi naiiba. Gayunpaman, pagkatapos ng ilang mga laban ay natapos, dalawang kabataan ang lumakad papunta sa entablado at nagdulot ng kaguluhan. Hindi ba ang taong yon ay si Long Chen? Bakit siya pupunta dito? Oo, kahapon muntik na siyang bugbugin. Hindi ba kakaiba para sa kanya na narito ngayon? HMTH, I bet ayaw na niyang mabuhay pa at gusto niyang magpatalo sa kanya hanggang mamatay dito. Panipi tuldok. Ang kanyang ama na si Long Tianxiao ay maaaring tawaging Border Suppression Marquis at siya ang Diyos ng militar ng henerasyong ito. Ngunit ang mga taong nagbigay sa kanya ng titulong Diyos militar, ay ang mga mahihirap na tao na kailangang magdusa sa mga digmaan at labanan. Sa kabisera ng imperyo, na puno ng mayayamang tao, lahat ay nasa kapayapaan at kasaganaan. Sa makatuwid, hindi inilagay ng mga tao si Long Tianxiao, na ipinanganak sa isang karaniwang pamilya, sa parehong antas ng kanila. At sa gayon, iilan lamang sa mga tao sa buong kabisera ng imperial ang may paggalang kay Long Chen. Long Chen, basura ka, bakit ka bumalik? Hindi mo ba pinipigilan ang aksyon ng walang dahilan? Sinong gustong makakita ng martial arts mo? Bilisin mo at talunin mo. Oo, kung gusto mong magpakamatay, humanap ka sa isang lugar na walang tao. Walang gustong makakita ng ganoong basura, kaya tigilan mo na ang pag-aaksaya ng oras natin. Sa isang saglit, ang mga manonood ng ilang daang tao ay pawang nagmumura ng malakas, wala ni isa sa kanila ang nagtago ng kanilang pagkasuklam kay Long Chen. Gayunpaman, sa isang hindi kapansin-pansing sulok na mas malayo, dalawang dalagang nakasuot ng belo ay mahigpit na pinagmamasdan siya. Ate, fiancé mo yang isa. Bakit parang kulang siya? Walang kahit katiting na pagbabago bago sa kanyang katawan. Dismayadong pag-obserba ng isa sa mga dalaga. HMTH, kung hindi lang naging makasarili si Dad, hindi niya sana inayos ang kasal ko noong hindi pa ako ipinanganak. Nakakairita talaga, sagot ng isa pang dalaga. Sa martial arena, hindi man lang napansin ni Long Chen ang dalawang dalaga na nag-eespiya sa kanya, at hindi rin siya tumugon sa pangungutya ng karamihan. Walang pakialam siyang tumingin kay Li Hao. Itinuro ni Li Hao ang kaguluhan ng mga tao at ninisyan. Nakita mo, isa kang hindi ka nais-nais na basura. At kung matalino ka, sasaluhin mo lang ang iyong ulo at mamatay. Si Long Chen ay patuloy na walang pakialam na tumitig sa kanya, hindi umiimik. Dong! Tumunog ang tunog ng kampana, hudyat ng pagsisimula ng tunggalian. Nang tumunog ang kampanang iyon, ang buhay at kamatayan ay pinaghiwalay lamang ng isang pinong linya. Dahil sa tunog ng kampana, tumahimik ang orihinal na nagkakagulo, pagkatapos ng lahat, ito ay isang buhay at kamatayan labanan. Sino ang makakaalam kung kailan matatapos ang buhay ng isang tao? Sister, itong fiancé mo ay mukhang walang cultivation base habang ang kanyang kalaban ay nasa ikatlong heaven stage ng chi condensation. Hindi ka ba nag-aalala? Tanong ng dalaga. HMTH, ano ang silbi ng pag-aalala ko? Ayos na ang pagkamatay niya. Wala itong kinalaman sa akin. Walang pakialam na sumangot ang ibang dalaga. Ngunit bagamat sinabi niya ang mga salitang ito, naglabas na siya ng kakaiba at sinaunang lambat na sutla. Hihi, huwag mong sabihing wala kang pakialam, inilabas mo na ang martial weapon mo. Mukhang may pakialam ka pa. At alam mo, bagamat basura ang kanyang talento sa paglilinang,
hindi siya ganoon kasama sa hitsura. Paano ito, kung ayaw mo sa kanya, ibigay mo na lang sa akin. Natatawang biro ng isa pang dalaga. Paanong random na ibibigay sa iyo ang isang tao? Kung gusto mo siya, hintayin mo akong umatras sa marriage arrangement. After that, you can do whatever you want, galit na tugon ng isa pang babae. Hihi. Sa Marshall Arena, si Long Chen mula sa simula hanggang sa wakas ay nanatiling kalmado ng tubig. Kung ikukumpara sa kanya kahapon na nagngangalit ang kanyang mga ngipin sa sobrang galit, para siyang ibang tao. Long Chen, nang malapit na ang iyong kamatayan, nagpasya kang biglang maging kalmado. Huwag kang mag-alala, dahil sa mga stake na iminungkahi mo, hindi kita matatalo hanggang mamatay ngayon. Si Li Hao ay labis na mayabang at tiwala. Ang dami mong sinasabing kalokohan. Bilisan mo at puntahan mo ako, may gagawin pa ako mamaya, tugon ni Long Chen sa medyo naiinip na paraan. Dahil napakatahimik ng buong audience, ang bawat salita ni Long Chen ay pumapasok sa tainga ng karamihan, at sa isang segundong lahat ng nanonood sa Marshall Arena ay nanunuya. Li Hao, ano pa ang hinihintay mo? Bilisan mo at bugbugin ang batang ito hanggang mamatay. Pinapahiya niya talaga kami para sa kanya. Nakilala ng ilan sa mga naroroon si Li Hao, kaya tinawag nila siya. Isang malamig na pagngisi ang lumitaw sa mukha ni Li Hao. At hindi na siya nag-alinlangan, ang kapangyarihan ng kanyang ikatlong heaven stage ng chi condensation ay ganap na sumabog. Bahagyang idiniin ang kanyang paa sa Marshall Arena, at agad siyang bumaril patungo kay Long Chen, sinuntok ang kanyang kamao. Nang magsimulang umatake si Li Hao, naghiyawan ang mga tao sa ibaba. Ang kasalukuyang anyo ni Li Hao ay lumitaw na napakagandang at gwapo. Magandang pag-atake, ito ay ang Wind Jade Tree Fist. Nakilala ng ilan sa mga tao ang kilos at natuwa sila. Gayunpaman, ang mga ekspresyon ng malayong dalawang dalaga ay parehong puno ng paghamak at pangungutya. Si Long Chen ay nanunuya din. Ang ganitong uri ng idiot na paglipat puno ng mga pagkakamali ay maaari pa ring gamitin laban sa mga kaaway. Ang kamao ay humahampas sa kanya at isang malakas na hangin ang sumipol habang ito ay papalapit, ngunit si Long Chen ay tila hindi ito napansin at hindi gumagalaw kahit isang pulgada. Haha, ang basurang ito ay hindi marunong umiwas. Ngisi ng ilang tao sa ilalim ng entablado. Gayunpaman, nang kakasigaw lang ng pangungutya na yon, tumigil ang kamao ni Li Hao isang pulgada lang ang layo sa mukha ni Long Chen. Ang orihinal na mapanlilibak na karamihan ay biglang natahimik. Napansin nila na ang isa sa mga paa ni Long Chen ay tumama at marahas na sinipa si Li Hao sa pagitan ng kanyang mga binti. Ang orihinal na nagniningning sa kaligayahan at eleganteng Li Hao ngayon ay may ekspresyon na tulad ng isang lilang talong. Ang sipa ni Long Chen ay malinaw na nagdulot sa kanya ng matinding pananakit, na nagpawi sa kanyang mga facial features at pinipigilan siyang makagalaw. Gayunpaman, maaaring hindi siya makagalaw mula sa sakit, ngunit magagawa ni Long Chen. Sa maikling paghinto lang na ito, hinawakan ni Long Chen ang buhok ni Li Hao, pilit na hinihila ito habang malakas din ang pagsipa gamit ang kanyang tuhod. Slam slam slam. Nakumpleto ni Long Chen ang kanyang mga aksyon sa sobrang nakakapreskong paraan at sa maikling panahon. Ang kanyang malakas at mabilis na ritmikong mga aksyon ay nagbigay sa mga tao ng napakatindi na palabas. Ang hindi kasiya siyang tunog ng pagkabali ng buto ay lumabas sa katawan ni Li Hao. Matangos na ang kanyang ilong, puno ng dugo ang buong mukha, at siya mismo ay nawalan na ng malay. Saglit, wala ni isang boses ang narinig mula sa karamihan. Walang sino man ang umasa na ang isang malakas na tao sa ikatlong heaven stage ng chi condensation ay mabubugbog ng isang basura, na walang cultivation base, sa napakabilis na paraan. Bukod dito, ginawa niya ito sa pinakamalinis at pinakamabisang paraan. Ang ganitong uri ng resulta ay isang malakas na sampal sa mukha patungo sa mga taong kumukutya sa kanya. Maging ang malayong dalawang nagmamasid na dalaga ay lubos na nabigla.
Bagamat walang halaga si Li Hao sa kanila at madaling mapatay sa pamamagitan ng isang kaway ng kanilang mga kamay. Ngunit si Long Chen ay hindi katulad nila. Sa simula pa lang, walang bakas ng espiritual na enerhiya ang ginamit ni Long Chen at lubos siyang umasa sa mga kakayahan ng isang ordinaryong tao para talunin si Li Hao. Panalo si Long Chen. Isang boses ang nanggaling sa isang matandang lalaki sa ibaba ng entablado na kadalasang namamahala sa martial arena at sa pagpaparehistro nito. Ang tiyan ni Long Chen ay mabilis na nag-iba-iba ng ilang beses, at sa pamamagitan lamang ng matinding paghahangad ay nagawa niyang pigilan at sugpuin ang layuning pumatay sa loob niya. Sa ngayon ay hindi ang panahon para sa pagpatay ng mga tao. Matagal na siyang inapi, at ngayong sumabog na siya, nahirapan siyang bawiin ito. Ngunit nang makita ito ng iba pang bahagi ng mundo, ang mga kilos ni Long Chen ay tila dahil sa kawalan ng lakas na para bang hinihingal siya. Bumaba si Long Chen sa entablado patungo sa matandang lalaki at tinanggap ang espada na ginamit niya bilang kanyang pusta pati na rin ang isang kristal na card na may 5,000 gintong barya. Ang mga patakaran dito ay nakasaad na kailangan nilang ibigay ang mga pusta sa referee bago ang laban. Upang maipakita na ito ay pantay-pantay at binabawasan din ang pagkakataon na sinumang umatras sa panahon ng labanan. Matapos matanggap ang martial sword, direktang ibinalik ito ni Long Chen kay Shi Feng. Inilagay ang kristal na card sa kanyang mga damit, hindi niya maiwasang maging medyo excited. Mahika, bagamat hindi gaanong kalakihan ang 5,000 gintong barya, makakatulong ito sa paglutas ng kaunti sa desperado na sitwasyon ng kanyang pamilya. Napakatagal na noong hindi sila nakatanggap ng stipend mula sa imperyo, at sa ngayon ang pamilya Long ay mabilis na nakarating sa punto kung saan hindi nila kayang bumili ng disenteng pagkain. Sa ilalim ng masikasong mga titig ng hindi mabilang na mga tao, ang dalawa sa kanila ay hindi nagmamadaling umalis. Pinagmasdan ng 2 dalaga si Long Chen na umalis at kaagad pagkatapos, nawala din sila. Ang balita na natalo ni Long Chen si Li Hao ay tila lumakas habang mabilis itong kumalat. Sa maikling panahon lamang, nalaman ito ng buong kabisera ng imperial. Ang balita ay nalilito sa hindi mabilang na mga tao, paano naging mahirap pakitunguhan ang isang basurang hindi marunong mag-martial arts. Ngunit kahit na napakaraming tao ang personal na nakakakita nito pati na rin ang balita na kailangang dalhin si Li Hao pabalik sa kanyang ari-arian, kakaunti pa rin ang hindi kayang tanggapin ito ng lubusan. Gusto ni Long Chen na hatiin ang kanyang mga kita kay Shi Feng, ngunit si Shi Feng ay ganap na ayaw. Sa huli, mabilis siyang gumawa ng dahilan na may mga bagay siyang dapat gawin bago magmadaling umalis. Hindi man lang nagtanong kay Long Chen kung paano siya biglang naging napakalakas. Sa pag-alala sa pabor na ito sa kanyang puso, diretsyong pumunta si Long Chen sa 100 Herb Market. Pagpasok sa 100 Herb Market, humiling si Long Chen ng katalog ng kanilang mga sangkap na panggamot. Dito ay napakalinaw na mga recording ng mga pangalan at presyo ng iba't ibang sangkap ng gamot. Nakita ni Long Chen ang karamihan sa mga sangkap na panggamot na kinakailangan upang pinuhin ang Feng Fu Pill. Napakaswerte na ang mga sangkap na panggamot para sa Feng Fu Pill ay hindi pangkaraniwan. Gayunpaman, sa pagtingin sa presyo, ang puso ni Long Chen ay halos tumulo ng dugo. Ang mga gintong barya na mayroon siya ngayon ay sapat lamang para makabili ng 3 bahagi ng mga sangkap na panggamot. Ngunit hindi niya kayang gastusin ang lahat ng ito sa mga sangkap na panggamot na ito dahil kailangan pa niyang bumili ng medicinal furnace para sa pagpino, pati na rin bumili ng iba pang ekstrang sangkap na panggamot. Ang ilang gintong barya na mayroon siya ay parang isang tasa ng tubig na sinusubukang ilabas ang isang nasusunog na kariton. Gayunpaman, ang hindi pagbili nito ay hindi rin katanggap-tanggap, kaya't itinikom ni Long Chen ang kanyang mga ngipin at gumastos ng 12 gintong barya upang bumili ng tansong pugon na may pinakamasamang kalidad. Bumili din siya ng isang set ng mga sangkap na panggamot para sa Feng Fu Pill pati na rin ang malaking halaga ng mga sangkap na panggamot para sa Energy Recovery Powder. Sa oras na umalis si Long Chen sa 100 Herb Market,
ang halaga sa kanyang crystal card ay 500 gintong barya lamang. Pagka-uwi, pumunta si Long Chen sa sarili niyang silid. Mahigpit na isinara ang pinto, inutusan niya si Bao na sabihin sa lahat na hindi siya dapat istorbohin. Alam niyang maririnig ng kanyang ina ang balitang muli na naman siyang sumabak sa martial arts. Sa takot na mag-alala ang kanyang ina, sinadya niyang sabihin kay Bao na harangan siya. Sa anumang kaso, walang nangyari sa kanya, at ang kanyang ina ay hindi dapat masyadong mag-alala. Sa ngayon, kailangan niyang sakupin ang bawat segundo ng bawat minuto upang mabilis na madagdagan ang kanyang lakas. Natitiyak niya na ang suliranin ng kasalukuyang pamilyang Long ay hindi kasing simple ng tila, at naramdaman niya ang pagdating ng isang krisis. Ang espiritual na enerhiya sa katawan ni Long Chen ay nagsimulang gumalaw, at isang kumpol ng apoy ang lumitaw sa kanyang kamay. Ito ay ang pinagsama-samang pale flame ng isang cultivator. Ngunit nang makita ni Long Chen ang bola ng apoy na ito, hindi niya alam kung tatawa o iiyak, ang apoy na ito ay masyadong mahina. Ang pale flame ay nabuo mula sa espiritual na enerhiya ng isang cultivator ng tableta, at sa pamamagitan ng mga espesyal na pamamaraan ng pagpapatakbo, ito ay nakondense sa isang espiritual na siga ng enerhiya. Gayunpaman, ang temperatura ng kasalukuyang pale flame ng Long Chen ay napakababa, kahit na kung ikukumpara sa iba pang ordinaryong pale flame. Bilang karagdagan, nalaman ni Long Chen na kung wala ang kanyang dantian na sumusuporta sa kanya, hindi niya mapapanatili ang pale flame ng higit sa isang kapat ng isang oras, na malayo sa sapat na oras upang pinuhin ang mga gamot na table task. Mapait na ngumiti si Long Chen. Gayunpaman, sa kabutihang palad ay mayroon siyang backup na plano, na unang nagpino sa energy recovery powder. Inilagay ang mga sangkap na panggamot sa hurno, isa-isa niyang pinino ang mga ito. Sa pagkakataong ito, hindi niya ginamit ang kanyang pale flame, ngunit gumamit ng normal na apoy mula sa kahoy. Nang mapino na ang lahat ng sangkap na panggamot, inilagay niya ang mga ito sa isang pitchel ng tubig upang bumuo ng energy recovery liquid at pagkatapos magpahinga ng maikling panahon, huminga ng malalim si Long Chen at inihanda ang sarili para opisyal na simulan ang pagpino ng Feng Fu pill. Abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po.